Kailanman, Panginoon, walang papantay sa iyo. Kailanman, Panginoon, walang tutulad sa iyo. Salamat, O Diyos, sa privilege na Ikaw ay aming mapapurihan. Salamat, Father Heart God, sapagkat binigyan mo kami ng lakas upang Ikaw ay aming sambahin. Salamat, Panginoon, sa napakagandang umaga na kami, O Diyos, ay malayang nakapagpupuri sa iyo. Lord, salamat din sa lalaki at babae, bata matanda na nagbigay ng panahon. Ang dalangin ko, O Diyos, ang kapatawaran ng igawad niyo po sa aming lahat. At hiniling ko din, O Father Heart God, bawat katanungan ng iyong mga anak ay magkaroon ng kasagutan. Ano man ang sakit karamdaman ay bibigyan mo ng kalayaan. And Father God, maranasan nila na Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Ama. Pinupuri ka namin at dinadakila. I also pray, protect all our brethren who are still coming to this place to worship you. I also pray, God, anoint all the worship services of JA1 churches, the 325 satellite churches of JA1 worldwide. Protect and bless, oh God, all your worshiper. Thank you, God. We promise your name alone will be glorified. In Jesus' name we pray. Everybody shout and say, Amen and Amen and Amen. You may be seated, please. Praise the Lord. The Bible says in the book of Luke chapter 4, verse 18 up to 19, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the Anointed One, the miracle-working God. Amen. Praise the Lord. And let's declare JA1 culture. Go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone, everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ and I'm not extreme. Praise the Lord. Good morning. Good morning to everyone. Good morning sa buong Asia at still good afternoon sa iba't ibang part ng America at Southern America as well. Early in the morning sa iba't ibang part ng Europe. Still good morning to all of you. Praise the Lord. God is good. And all the time, God is really good. Praise God. Bago ko po mag-share sa inyo ng mensahe ng Diyos ngayong umaga, gusto ko pong basahin sa inyo ang ipinadalang patotoo na isa po nating kapatid na taga London na siyang tinestify ko sa inyo noon patungkol po sa deliverance at healing na kanya pong naranasan. Praise the Lord. At ito po ay si Maricel Alcantara Ramirez na taga JA1 London. Pakinggan po ninyo ang kanya pong pinadalang testimony. Mapagpalang araw po sa inyo, Bishop Art. Ako po si Maricel Ramirez from London, UK. Gusto ko pong i-testify ang kabutihang ginawa ng Lord sa buhay ko. October 2023, nakapako na mayroon akong bukol na matigas sa aking breast. Hindi ko po agad sinabi sa aking asawa dahil natakot po ako. Natakot po ako dahil iniisip ko po na baka maging katulad ng sa aking ina na ang sakit 2 years ago ay meron din siyang breast cancer. Nung nalaman na po ng aking asawa, ang sabi po niya agad ay magpa-pray daw po ako kina Rev Beth or sa mga pastor bago ako kumuha ng appointment sa doktor.
After a week, nagkaroon na po ako ng appointment sa doktor, sa GP to check my breast at confirm nga po na may bukol ako, kaya binigyan ako agad ng referral sa hospital para gawin ang mga test. November 9, 2023, alas 6 ng gabi ang appointment ko. Habang naglalakad ako papuntang hospital, panay ang kanta ko lamang po ng relax, trust in the Lord. Paulit-ulit lang po yun kahit hindi ko sa ulo ang kanta, basta tuloy lang ang kanta ko. Pati po yung I trust in you always, Lord. Habang kumakanta ko, ang naalala ko po ay ang nangyari kina Pablo at Silas, na kahit nasa bilangguan sila, patuloy pa rin sila sa pagkanta at pananalangin sa aking Diyos, at sila nga ay hindi pinabayaan. Nung bago po ako pumasok sa loob ng hospital, nagdasal po ulit ako at lagi ko pong sinasabi na, Lord, I trust in you. Sunod-sunod na po ang ginawa sa aking check sa breast, then nagmammogram. After mammogram, an ultrasound, then core biopsy na. Every time na may gagawin sa akin, I pray po at lagi ko po sinasabi, Lord, I trust in you. A core biopsy was performed. 4 passes po ang ginawa. 2 sample were sent to histology. I was sent for microbiology, and I was sent for TB culture. Then said, I need to come back after 2 weeks for my result. Sa kabutihan at pagsama sa akin ng Lord, nakauwi ng maayos, natapos ko lahat ang test na walang kaba at napaka-relax ko lang. November 12, 2023, our JA1 London 4th year anniversary. Bago po ako pumunta sa church namin, kinapa ko ang breast ko at sabi ko, I will receive my amazing victory today in Jesus' name. Natapos po ang aming anniversary at pauwi na po kami mag-anak. Bigla po sinabi ng aking asawa na magpa-pray ako kay Bishop bago kami umuwi. Nung magpa-pray na po ako, sinabi ko na po, Bishop Art, ipag-pray niyo po ako kasi may bukol ako sa dibdib ko at katatapos ko lang pong magpa-biopsy nung isang araw, ito nga po, masakit pa at pagapa. Ipinag-pray po ako ni Bishop at umuwi na kami. Kinaumagahan, pagkagising ko, kinapa ko yung breast ko upang i-check kung yung bukol, pero bigla pong nawala. Hallelujah. Nag-hesitate pa po ako dahil sa isip ko, paano nangyari yon? Wala naman akong ininom kahit isang gamot. Tapos, andito pa ang sugat sa breast at meron pang bruise, tapos biglang mawawala. Praise God po, talagang biglang natunaw yung bukol. Amazing victory po talaga ang na-receive ko. Tapos after 2 weeks, bumalik po ako sa doktor for my result. At ang sabi ng doktor, good news, all your test results are negative. Wow! The lymph nodes, yung kulani, seen in the axilla have a normal morphology. Your lymph nodes is about 6 centimeter or cm, and it's just like the size of the egg. Ganun po kalaki yung kanya pong kulani. Then I told her na nawala na po yung bukol, kaya nagulat din ang doktor, and they said po na
kung mawawala daw po ay slowly at hindi agad mawawala ng ganon kabilis, sabi ng doktor. Ang sabi ko nga po ay, after 4 days of my biopsy, nawala na agad. Chinek po agad, and she said, yes, it's true, it's gone, and you are lucky. And I answer back, because I trust and pray to our Lord Jesus Christ. So you can come back after a month. Pinababalik siya ng isang after a month to check again. Bumalik po ako after 1 month, December 14 po. Iyon. Chinek po ulit ako, and then ang sabi po ay, I will discharge you. You don't need to come back again because everything is normal and okay, and you are cancer-free. Say hallelujah. Salamat sa Lord sa kagalingan na ipinagkaloob mo po sa buhay ko. Pinatunayan mo, Lord, ang kapangyarihan mo. Pinatunayan mo ang kadakilaan mo. Pinatunayan mo, ikaw ang Diyos na buhay at totoo. Salamat sa Lord. I love you, Jesus. Praise God. Yan po yung tinestify ko po sa inyo noong pong pagkagaling namin na London na biglang nawala po yung bukol. Siya po ay Tagalubo dito po sa Batangas. Siya si Maricel Alcantara Ramirez na naglilingkod sa ating Diyos na buhay. Kayo din, anuman ang situation po ninyo, umasa sa Diyos, may ginagawa ang Diyos na himala sa lahat ng taong nagtitiwala sa Kanya. Amen? At napakarami na po ang mga testimonies po dito sa JA1. It is because the JA1 Church is moving in signs and wonders and miracles. This is my belief as your bishop in this congregation. The God whom we are serving is alive. He's the same yesterday, today, and forever. Amen? Praise the Lord. Anong sabi ng Lord sa book of Hebrews, chapter 11, verse 6? It is impossible to please God without faith. Lagi niyo naririnig kay Bishop sa aking mga preachings, sino bang gumawa ng katawan ng tao? Si Lord lang. Sino nakakaalam ng future ng tao? Si Lord Jesus Christ lang. That's why ang requirements na binigay ng Diyos sa atin at hiningi ng Diyos sa atin ay yung pananampalataya. Why people has a very little faith and sometimes they don't have the faith? It is because they don't read the Word of God. Hindi sila nagbabasa ng Biblia. Hindi nila nababasa yung mga promises ng Panginoon. Do you not know na lahat ng promises ng Diyos ay nasa Biblia na? Kapag natutunan mo itong angkinin, panghawakan, ito'y nangyayari sa buhay mo. Yes? That's why, ang sabi ng Romans chapter 10, verse 17, that faith comes by hearing, and hearing by the words of God. Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya sabi mo sa katabi mo, lagi kang makinig. Lagi kang magbasa ng Biblia. Amen? Now, kapag isang tao ay nagduda sa Diyos, nawala kaagad po ang faith ng tao na yon. At hindi ro po nalulugod ang Diyos sa taong walang pananalig sa Diyos. Hingi ka nga ng hingi, wala ka namang faith. Pero naniniwala ako, kaya ka humingi, may faith ka, tama ba? Pero kapag humingi ka, maniwala ka na yun ay natanggap mo. O, naalala niyo po yung maraming testimony ko sa inyo na yung mataba, matapos ipag-pray, biglang pumayat. Parang ngumiti ka agad yung mga malulusog. Pwede. Ha? Pero ang mahalaga nito mga kapatid ay kaya ka humihingi ng kagalingan dahil gusto mo mapapurihan ang Diyos. Paliwanag ba?
Okay, now, J1 family and all our viewers ngayon sa buong mundo, ang message ngayon natin pag-uusapin is about love fishing. Ano yun, Bishop Art? Masarap mangisda. Ayan. Hindi porky love ay pag-ibig pag na mangingisda. Yan ibig sabihin. Hindi. Love fishing meaning masarap mangisda. Okay. Tingnan natin ang sinasabi ng Book of Matthew, chapter 4, verse 18 to 20. Ang sabi, one day, as Jesus was walking along the shore of the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon, also called Peter, and Andrew, throwing a net into the water, for they fished for a living. Yan ang negosyo nila, mangisda. Jesus called out to them, "Come, follow me, and I will show you how to fish people." Ipapakita ko sa iyo kung paano ka mangisda ng tao. And they left their nets at once and followed him. God will be the one to bless His word. Alam nyo, lahat ng kay Kristo, ang kanya po laging iniisip ay kung paano maligtas ang maraming kaluluwa. Pumunta rito ang Panginoong Yesus hindi para lamang mag-display ng kanyang kapangyarihan. His main objectives, kaya siya pumunta rito sa lupa, ay para iligtas ang tao. Dahil ang tunay na tao ay kaluluwa. Ang kaluluwang tao nakatira sa iyong katawan. Lagi niyo narinig yan sa akin. Nakatira lamang sa inyong katawan. 2 Corinthians chapter 5 verse 1 up to 5. At dahil sa nakatira ka sa iyong katawan, ang katawan na tinitirhan mo ay kailangan mo itong alagaan para humaba ang kanyang kalusugan at manatili ka pa dyan. Now, kaya ang word ni Lord, nung siya pumunta rito sa lupa, sabi ng John chapter 3 verse 16, gayon na lang ang pag-ibig niya sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, upang ang sinuman sa kanya ay sumampalataya, ay huwag nang mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Now, paano ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Ang katawan mo sa mundo may hangganan. Ang word po dyan sa Genesis chapter 6 verse 3 up to 4, hanggang 120 years lang ang maximum na ikabubuhay ng iyong katawan dito sa lupa. 120 years. Ngayon, sa tanggapin mo sa hindi, habang ikinagkakaedad, ang katawan mo, kapatid, habang nagkakaedad, ang katawan mo ay tumatanda. Just tingnan mo ang katabi mo. Yan. Dati, sobrang cute po niyan. Ngayon, nung tumatanda, nagiging acute. Okay. Now, kaya nga may mga cosmetics naman para mapigilan ang inyong pagtanda. Kaya okay lang yung cosmetics na yan para ang feelings na isang 90 ay 30. Anyways, ito ngayon siya. The more mong inaalagaan ang katawan mo, the more na mababagal ang pagtanda nito. Pero, nandoon pa rin ang salitang pagtanda. Okay? Ngayon, hindi tinubos ng Diyos ang iyong katawan para yan ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang tinubos ng Diyos sa iyo ay ang iyong kaluluwa. Now, para lalo malinaw, ang sabi ng Mark chapter 8, verse 36 up to 37. Dapat nagsusulat po kayo, ha? Para ma-share nyo din sa iba. Ang nakalagay po dyan ay anong mapapala na isang tao? Makamtan man niya ang buong kayamanan ng sanlibutan kung ang kanyang kaisa-isang kaluluwa ay mawawala. Mayroon ba bang higit sa iyong buhay? Ang word na buhay po dyan ay kaluluwa. Sa ibang translation, mayroon ba bang higit sa iyong kaluluwa?
Now, tumimuli kay Bishop. Kaya tayo kumikilos, like me. Bakit ako kumikilos ngayon? It is because I'm living in this body. Okay, nakatira ako sa katawang ito. Kaya, pag umalis na ako sa katawang ito dahil nasira na ang katawan, then ako'y mayroong bagong katawan sa langit. Meron akong bagong katawan sa langit na ginawa ng Diyos, hindi ng nanay at tatay ko. 2 Corinthians chapter 5, verse 1 up to 5. Now, sa buhay na ito, kailangan maging matalino ka. Maging matalino kung paano mo alagaan ang iyong katawan. Kaya kumain ka ng tama. Kung ang ilalagay mong pagkain sa iyong katawan ay basura, then madaling masira ang iyong katawan. Pag siniksik mo ang ang iyong katawan ng pagkain, sige, lulubo din yan. Para din lang yung sako na siksikin mo ng anumang ilalagay mo dyan, yan ay mabuburat. Bakit? Siniksik mo siya. Punong-puno nga. Siksikin mo ang katawan mo, tataba ka. Yan. Now, para nakasimangot na yung mga matataba. Okay. Tandaan mo, kung ando yung kinain mo, yun ang makikita sa'yo. Tama? Alright, balik tayo muli. Nagdesisyon ang iyong kaluluwa na yun ang gawin mo sa iyong katawan. Inabuso mo ang iyong, kaya tinatawag mo dyan inabuso mo ang iyong katawan. Kaya anong mangyayari? Magkakasakit ang iyong katawan. Kaya, alagaan mo ang iyong katawan para hindi magkasakit. Kaya sabi mo sa katabi, alagaan mo. Come on, kaliwat kanan, alagaan mo. Okay. Now, yung iba, tinitipid ang sarili. Hindi binibigyan ng bitamina. Bakit? Iniipon ng pera para lamang daw sa kanila pong pagtanda. Ano ngayon ang nangyari? Instead na hindi magkakasakit, hindi pinakain ng tama. Dahil ang pinaghandaan ay ang gagastusin pera sa pagtanda. Kaya mayroon lagi tayong naririnig, health is wealth. Ang kalusugan ay tunay na kayamanan. Ay mayaman ka nga, hindi ka naman makalakad. Di ba? Ay mayaman ka nga. Ikaw naman ay hindi makasakay sa maganda mong sasakyan, kundi ang sinasakyan mo ay wheelchair. Ay mayaman ka nga. Hindi ka naman makakain ng tama. Bakit? It is because nung bata ka, hindi mo inalagaan ang sarili mo. Now, yan ang reason kung bakit anong mapapala ng isang tao? Makamtan ba niyang buong kayamanan ng mundo kung ang kanyang kaisa-isang kaluluwa ay mapapahamak? Ito naman, bakit napapahamak kanyang kaluluwa? Dahil hindi niya tinanggap si Jesus na tagapagligtas ng kanyang buhay. At dahil po dito, wala siyang karunungan na nagbubuhat sa Diyos, kaya wala siyang pakialam sa kanyang katawan. Inom dito, inom doon, bisyo dito, bisyo doon. Puyad dito, puyad doon. At kapag may sakit, sasabihin niya, meron naman akong kayamanan para pang hospital. Oo, o di magpa-hospital ka, masaya ka ba na nasa hospital? You are not enjoying your financial blessing. It is because you abuse your body. Kaya binibigyan ng din ngayon dito ng Panginoon sa ating pinag-uusapan ay ang pagbibigay ng halaga sa kaluluwa ng mga tao. Now, pumunta rito si Kristo para sa kaligtasan ng kaluluwa. Tama? Kaya ang sabi ng Book of James chapter 1 verse 21. James chapter 1 verse 21, para maligtas daw ang ating pong kaluluwa o maligtas po tayo, ang sabi niya, kaya talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang ugali.
magpakumbabang tanggapin ninyong mataimtim sa inyong puso ang salita ng Diyos. Anong tatanggapin? Kasi salita ng Diyos, tanggapin mo ito sa puso mo. Ang salita ng Diyos, sapagkat ang salitang ito ang makapagliligtas sa iyo. Huwag niyong babaliwalain ang salita ng Diyos. Ito ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Then the more you receive the words of God, the more na tumataas ang faith mo. The more na tumataas ang faith mo, the more ka rin nagkakaroon ng karunungan. At kaya the more mong mayroon kang karunungan buhat sa Diyos, alam mo ang ginagawa mo, kaya malalayo ka sa anumang kapahamakan. Kaya mga kapatid, ang words of God ang makapagliligtas sa iyo. Receive the engrafted words of God, which is able to save your soul. It's able to save your soul. Yan ang word of God. Okay, kaya ang nung kanyang ginawa ngayon, para mabilis na ma-spread ang words of God, at ang mga tayo magkaroon ng faith at magkaroon ng kaligtasan, maintindihan nila ang good news. Ano ang kanyang ginawa? Tinawag niya ang mga disciples niya. Tinawag niya muna si Pedro at saka si Andrew. At sumunod na yung 10 pa, kaya laging 12. Ang purpose ng pagtawag ng Diyos sa kanila ay magiging fishers of men. Dahil mangingisda sila. Pero sabi niya, ngayon, gagawin ko kayong mangingisda ng kaluluwa. Yan. Paano ngayon mangisda ng kaluluwa? Ibig sabihin, mag-akay ng kaluluwa. I-spread mo ang net. Iba't iba ang panghuhuli ng isda. Meron tinatawag na bingwit. Meron pong tinatawag na maliit na lambat. Mayroon namang malaki-laking lambat at mayroon sobrang laking lambat. Napakalaking lambat. Kanya-kanya ng paghuhuli. Na paano ngayon ini-spread ang lambat? Ang word na lambat po dito mga kapatid, walang iba kundi ang words of God. Naniniwala ko, bawat isa sa inyo dito ay tinawag ng Diyos. Ulitin ko muli yun. Naniniwala ko, kaya ka nandito, tinawag ka ng Diyos dahil may plano ang Diyos sa'yo. At ikaw ay hindi lamang tagapakinig, kundi tagapangaral ng mabuting balita ni Kristo. Tama? Praise the Lord. That's why, ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan, na tayo mismo ay tinawag ng Diyos. Sabi ng John chapter 15 verse 16, I have chosen you. Pinili kita, hindi mo ako pinili. Sinong pumili sa'yo? Si Lord. Pinili kita, hindi mo ako pinili, upang ikaw ay humayo at mamunga. At kapag nanatili ang bunga mo, anuman ang hingin mo ay ipagkakalob ko sa'yo. So ito yung nakita ko ngayon kung paano si Lord ay nagsakripisyo para sa iyo at para sa akin. Then, ang sabi nga ng Book of Matthew chapter 9, verse 36 to 38. Isulat po ninyo ito, Matthew chapter 9, verse 36 to 38. Si Lord ay full of compassion. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag. Ano raw? Nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y nanlulupaypay at litong-lito para mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakarami ng aanihin. Ngunit, kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala ng mga mag-aani.
Yan. So dalawang term na ginamit po dito, mangisda at mag-aani. Ulit. At mag-aani. Pareho po ang tinutukoy niya doon. Na ang tinutukoy ay bawat anak niya, bawat disipulo niya, humayo at mag-akay ng maraming kaluluwa. Paano ka mag-aakay? Ipangaral ang mabuting balita. Now, kaya ang ginawa ngayon dito, nung tinawag niya si Pedro, sa book of Luke chapter 5 verse 1 up to 11, isa-summarize ko po ito. Luke chapter 5 verse 1 up to 11, si Lord, nakita niya ang mga tao na uhaw. Maski saan pumunta si Jesus, sinusundan siya ng maraming tao. Ang sabi niya kay Pedro, pwede bang gamitin ko sandali ang iyong bangka? Para ako'y makaupo man laang at ang mga tao ay mapangaralan ko? Sige po, pinagamit yung kanilang bangka na ginamit ng pangingisda sa gabing yun. Pero wala nga po silang nahuli. Nangaral si Jesus. After niya mangaral, ang sabi ni Jesus, okay, mangisda na kayo ulit. Ang sabi ni Pedro, Lord, magdamag po kami na nangisda. Wala po kaming nahuli. Ano raw? Walang nahuli. Pero dahil sa sinabi ninyo, sige po, tandaan nyo ha, gabi sila ng isda. Ang mga isda ay hindi nakakakita halos, walang nahuli. Umaga pa kaya, di walang mahuhuli. Pero ang sabi ni Pedro, Lord, dahil sa sinabi mo, sige po, kami po ay pupunta sa laot. Aba, hindi pa nakakalayo, ang lambat po ay puno na. Napuno ang lambat. Kaya sabi ng mga nila Pedro, kinuha yan ng ibang mga kasama na sila tulungan. At pati mga lambat ng mga kasama nila ay napuno na rin. O mga sasakyan nilang bangka ay napuno na rin ng isda. Right after that, dahil sa namangha si Pedro, lumapit kay Jesus. Ang sabi niya, lumuhod, layuan po ninyo ako, Panginoon, sapagkat ako isang makasalanan. Ibig sabihin, tinanggap ni Pedro na, Lord, bakit mo ako pinagpapala, ako'y makasalanan? Hindi niya nakita na pinagamit ni Pedro ang kanyang bangka para maupuan ni Jesus at maipangaral ang mabuting balita. Kaya ang sabi ng Lord, pagpapalain ko siya. Ang buhay pala na pinapagamit po sa Diyos ay pinagpapala ng Diyos. Kaya tanong ngayon ang sabi ng Lord, nung siya'y napagpala na, ang sabi niya mula ngayon, gagawin kitang tagapamalakay ng salita ng Diyos at ikaw ay mag-aakin ng mga kaluluwa. Kaya sabi niya, gayon din sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at mga kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, huwag ka nang matakot. Mula ngayon, mga tao na sa halip ang mga isda ang iyong huhulihin. Hindi ko alam kung naintindihan ninyo ang kwento. Mga minamahal, tandaan mo ito. Ang buhay na napapagamit sa Diyos ay buhay na pagpapalain ng Diyos. Pinagamit ang bangka, pinagpala ng Diyos ang bangka na puno ng isda. Pangalawa, sabi ng Lord kay Peter nung lumuhod siya, layuan mo ako, Panginoon, dahil ako isang makasalanan. Ang sabi ni Lord, wala kang nabasa dyan na dahil sa kasalanan mo. Automatic, ang sabi ng Lord, pinili kita, ikaw ay magiging
tagapag-akay na ng kaluluwa. Mula noon, si Pedro sumunod sa Diyos. Gusto ko din malaman ninyong lahat, nung kayo ay sumunod sa Panginoon, ang Diyos ay may inilaan na kapangyarihan sa iyo. Nung sumunod si Pedro, nabasa po natin sa Biblia, si Pedro ay nangaral, gumaling ang mga may sakit. Dinaanan ng kanyang anino ang mga may sakit. Ang mga may sakit ay nangagsigaling. Ganon din pala pag ang tao'y susunod sa Diyos. Hindi ka lang niya pagpapalain materially and financially. Pagpapalain niya ang kapangyarihan, buhay mo at magiging pagpapala ka sa maraming mga tao. Sinong gustong gamitin ng Diyos? I will tell you this. Ikaw ay mahalaga sa kanyang harapan, kaya kanya tinawag. Hindi lahat ng tao ay tatawagin ng Diyos. Hindi lahat ng tao nakaharap ni Jesus Christ sa time na yun ay tinawag niya. Specific na tinawag niya. Sila Pedro, sila Santiago, sila Juan, sila Simon, at maging sila Jose, at pati na ang mga kasama niya, sila Jude. Tinawag niya ito. Sila Matthew. So mga kapatid, iba't iba ang kanilang naging hanap buhay, pero sila ay tinawag ng Diyos para maging pagpapala sa maraming tao. Sabi mo sa 5 katao, magiging pagpapala ka. Say hallelujah! Magiging pagpapala ang bawat tao na susunod sa Diyos na buhay. Sumunod si Pedro. So, sinabi ng Diyos, ibaba mo ang iyong lambat doon, mangisda ka. At dahil doon napuno ang kanila pong bangka. Pangalawa, tinawag ng Diyos si Pedro at sinabi niya, mula ngayon, hindi ka na mangingisda, ikaw ay maghuhuli na ng isda, which is ang kaluluwa na ang iyong dadalhin sa akin. At narinig na rin po natin sa Biblia, si Pedro naging kagamit-gamit sa harapan ng ating Diyos na buhay. Hindi nagkulang ng anointing ang Diyos sa kanyang buhay. At that's why even si Pedro bumuhay din ng patay. Amen? Nagpagaling ng mga may sakit, bumuhay din ng patay. Kaya ang tawag sa mga disipulo ng Panginoon, sila ay anointed. Say, I am anointed. Come on, say, I am anointed. I am a deliverer. Saan ka nakakita? Even yung doktor na nag-test, na nag-test dito sa ating pong binasa na si Maricel, ang testimony ni Maricel. Ano ang sabi ng doktor? Nawala? Hindi naman kita binigyan ng gamot. Pwede mawala yan pero hindi agad. Bakit hindi siya binigyan ng gamot? Kababiopsy pa lang, wala pang resulta. Pero ano nangyari? Nagpa-pray over lang. Alam niyo kung ano ginawa kong prayer po doon? Ito po siya. Pinagpipray ko, ang aking kamay, dinaanan din lang ng anino ang kanya pong dibdib. Dahil dito ang ilaw, kaya kitang-kita yung shadow. At ang sabi ko, by the laser beam power of the living God, tinutunaw ko ang mga bukol sa iyong dibdib in Jesus' name. Praise God. After the prayer, umuwi. Kinaumagahan, pagkagising, kinapa, nawala ang bukol. Yun din ang patotoo ni Reb Alice Carnero, na hindi pa siya pastor noon. Multiple cysts ang kanya pong ovary. Buntis siya sa kanyang pangalawang anak. Ang sabi ng doktor, hindi siya kita pwedeng bigyan ng gamot dahil buntis ka, mamamatay ang anak mo. So titiisin na lang niya. Kaya't ang kanyang ginawa, dahil 2 nights na po siyang hindi makatulog, pumunta sa church at nagpa-pray. Ginamit ko din lang doon po'y anino. At ang ginamit kong salita ay laser beam power of the living God. Praise God. After the prayer, huminto ang kanya pong pagkirot ng tiyan. Umuwi, nakatulog. Kinaumagahan, nagpa-ultrasound.
7.9 centimeter. Sinlaki po ng mismong tennis ball. Ang laki ng kanya pong mga cyst. Kaya tinawag na multiple dahil marami. Purihin ng Diyos. Bigla pong lumiit ng lumiit ng lumiit. Hanggang sa full ultrasound, wala nang makitang sakit karamdaman. Yan ang reason kung bakit very bold na mag-preach ngayon si Reb Alice Carnero dahil napatunayan niya na ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran, ang Diyos na nagpagaling sa kanya at Diyos na yon ang siyang gagamit ng kanyang buhay para maging pagpapala. Ngayon, nagiging pagpapala si Reb Alice dahil napatunayan niya na hindi siya kailanman iniwan o pinabayaan ng Diyos na buhay. Say hallelujah! Ang dami pa ko pa mga testimonies po dyan. Tandaan mo, pag sumunod ka lang sa Panginoon, hindi pinag-uusapan dito na mag full-time ka na katulad ni Bishop Art. Hindi ko sinasabi yun. Sumunod ka lang, maglingkod ka lang, negosyante ka man, anuman, basta may pagmamahal ka sa maraming kaluluwa, sasamahan ka ng Diyos. Sinasamahan ng Diyos ang tao na meron pong compassion. Yung mahal niya na maglingkod sa Panginoon, sasamahan ka ng Diyos. May kausap ako dito? Maglingkod lang po kayo. Mag-pray over, mag-preach ka ng Word of God. Ang mga tao'y magkakaroon ng faith. Magugulat ka na lamang. Ginagamit ka na ng ating Diyos na buhay. Naliligtas ang maraming tao. Nababago ang buhay. Makinig kayong mabuti. Gusto ko malaman niyo ito. Hindi pwedeng maligtas ang kaluluwa ng tao na hindi tinanggap si Kristo sa kanilang mga buhay. Why? Ang guarantee ng kaligtasan ng tao, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng Holy Spirit. Kaya pag tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, ang Holy Spirit ay papasok sa buhay mo. Yan na ang guarantee ng kaligtasan mo. Kaya kapag dumating yung time, mag-expire na ang iyong katawan, aalis ka na dyan, aalis na, ikaw, sasamahan ka na ng Holy Spirit para bigyan ka ng panibagong katawan sa langit. Whew! Hallelujah! This is amazing. Amen! Now, ito ngayon, anong mga dapat natin gawin? Nakita ko po dito na si Peter at saka si Andrew naging kagamit-gamit sa harapan ng ating Diyos na buhay. Sila po yung number one illustration ko po sa inyo kanina. Kaya sabi ng Mark chapter 1 verse 17, si Peter, sabi niya, sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin. Sabi mo sa katabi mo, sumunod ka. Sumunod ka kay Lord. At kayo'y gagawin kong mangingisda ng mga tao. Hallelujah. Alam nyo, anuman ang ganda ng tao, pag walang Holy Spirit na gagamit sa Kanya, useless yan. Ganito rin yan. Ano man ang ganda ng camera, kung walang taong gagamit yan, useless yan. Ano man ang ganda ng iyong sasakyan, kung walang gagamit yan, useless yan. Ano mang ganda ng bahay, kung wala naman titira, useless yan. Lahat ng gamit na walang gagamit, even ginto ang plato mo, na wala namang gagamit sa iyo, useless ka lang. Display ka lang. Sabi mo sa katabi, hindi ka pang display. Ikaw ay instrumento gagamitin ng Diyos para siya ay maparangalan. Lahat ng damit na magaganda, pag walang gagamit dyan, useless. Lahat useless.
Ganon din, useless ang buhay na walang Diyos na gagamit sa'yo. Kaya sasabihin mo, Lord, use me for your own glory. Habang nabubuhay ka sa mundong ito, tiyakin mo na mayroon kang Diyos na pinaglilingkuran at nagpapagamit ka sa Kanya. Use me, Lord, for your own glory. Did you hear me? Kaya ka binili ng dugo ni Kristo. Sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19, hindi ka binili ng Diyos ng pilak at ginto. Ang pinambili niya sa iyo ay kanyang buhay at banal na dugo. Diba? Alam ninyo kung ano ang ipinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay. Tingnan niyo, walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang ipinantubos sa inyo, hindi ang mga bagay na nasisira o nauubos. Ang pinantubos sa iyo, kundi ay ang mahalagang dugo ni Kristo. Bakit? Ginto at pilak? Lahat ng ginto meron ka, wala yan. Kaya huwag kayong magmamalaki pag kayong mga multi-millionaire o kayong mga bilyonaryo. Wala po yan. Gamitin mo lamang sa kapurihan ng Panginoon para maging makabuluhan ang meron kang kayamanan. Narinig ba ninyo? Minsan nag-preach ako, ano man ang dami ng pera mo na hindi mo nagagastos? Fake. Ano raw? Fake money po yan. Bakit? Hindi mo nagagamit. Ang kuripot mo. Hindi ka makabili ng masarap na pagkain para sa iyo. Dahil nangihinayang ka. Kuripot. Fake. Kaya kapag hindi makabili, fake yung pera mo. Tama? Ang dami nga. Wala naman nabili. Ang dami nga. Hindi makabili ng bagong damit. Ako naman, Bishop, may pinaglalaanan. Ano yung pinaglalaanan mo? Sa pagtanda ko. Matanda ka na? Saka ka magsusuot pag matanda ka na? Ano itsura mo? Pag ikinubenta na, mag-aastang teenager? Hindi bagay. Ang ibig ko sabihin, maging matalino kayo. Gumastos ng tama, hindi ko naman sinasabing gumastos ka ng gumastos. Ito ang paalala ko sa inyong mga anak. Huwag kang gagastos ng higit sa iyong kinikita para hindi ka maghirap. Tama? Binabalansin natin lahat. Bili ka ng bili, utang naman. Huwag kang bibili pag utang. Ay, naku, huwag mong gagawin. Bakit? Babaon ka sa hirap. Ang sinasabi ko ay useless ang pera pag hindi nagagamit. Tama? Ibig sabihin nun, hindi mo inutang yung pera. Balik tayo ngayon. So, dahil dito, maglingkod ka sa Diyos. Una, na dapat mong gawin sa paglilingkod para maging makabuluhan ka, go where the fish are. Pumunta ka kung saan naroon ang mga isda. Anong ibig sabihin yan? Go and preach the good news. Sabi nga ng Bible sa book of Mark 16 verse 15, go and preach the good news. Say, good news. Ang good news po mga kapatid, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ibalita mo sa mga tao na may kaligtasan na kay Kristo lamang. Ibalita mo sa mga tao na sa pamamagitan ni Kristo, sila ay magkakaroon ng kapayapaan at katagumpayan. Ibalita mo ang good news na nagkatawan tao si Kristo, namatay nilibing at muling nabuhay
buhay ang Diyos na magliligtas sa kanila. Preach the good news. Ang sabi ng Bible diyan sa verse 16, ang sumampalataya at mabautismuhan ay magtataglay, ay maliligtas, sabi ng Bible, sabi ng verse 16. Ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Baptized na ba kayo? Sumasampalataya ba kayo kay Jesus? Okay, maliligtas kayo. Pag baptized na kayo at tinanggap niyo si Jesus. Ngunit ang ayaw sumampalataya ay mapaparusahan. So yun po ang una, preach the good news sa mga maraming tao. Nasaan ang mga taong yon? Basta may tao, share the Word of God. Bakit kayo na born again? Dahil may nag-share ng Word of God sa inyo. Kaya, go where the fish are. Yan din ang sinasabi Romans 10, verse 15. Paano makapangangaral ang sinuman kung hindi siya sinugo o isinugo? Tulad ng susulat o kay gandang pagmasdan, ang pagdating ng mga may dalang magandang balita. Kaya preach the good news. Hindi yan mawala ng kabulan. Tiyak marami mabuborn again. Kaya maging concern kayo sa kaligtasan ng inyong kapwa. Okay? Pangalawa, cast your nets. Sige, basta yung word na cast your nets po dyan, just preach the word. May mahuhuli po dyan. Hindi yan mawawala ng kabuluhan. Kung paano si Lord nagsabi, ihulog mo ang iyong lambat doon. At sa paghulog nito, maraming isdang nahuli. Preach the word. Hindi mo na mamalayan, ang dami na palang na born again dahil sa pangangaral mo. Amen? Praise the Lord. Matthew chapter 9 verse 31. Ang sabi niya, sabi ni Jesus Christ, ngunit nang sila'y makaalis, ipinamalita nila sa buong lupain. Iyon ang ginawa sa kanila ni Jesus. Pag ipinamalita mo ang ginawa ng Diyos sa iyo, ang mga tao'y matutuwa. Huwag kang magbabalita ng pangit. Malulungkot ang tao. Kaya ang word ni Lord, go and preach the good news. Hindi po bad news. Hindi po marites. Okay? Good news. Say it again. Sa pa. Yan. Kaya nga tingnan nyo, unang binalita ko sa inyo, good news. Pinagaling ng Lord si Maricel. Hindi po Marites. Maricel. So, pangatlo, obey the Lord. Sundin mo si Lord. Sumunod ka. Sabi nga ni Peter sa Acts chapter 5 verse 29, nung pinipigilan sila ng mga tao, huwag kayong mag-preach patungkol kay Kristo, ha? Bawal. Ang sabi ni Pedro, sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. Nung unang pinipigilan pa ako ng ibang tao sa pangangaral ko, ang sabi ko, I'd rather to obey God rather than man. What is my philosophy? Sino ang tao na pipigil sa akin at makakaapekto ng buhay ko para ako'y pahintuin sa pangaral ng mabuting balita? Sila ba ang nagbibigay ng buhay ko? Sila ba ang nagpo-provide ng pangailangan ko? Sila ba ang tagapagligtas ko? Sila ba ang nagbago ng buhay ko? No. So sino sila na magdi-disturb ng buhay ko? Ganon din tayong lahat. Si Lord lang ang susundin mo. Amen? Para malungkot yung mukha ng iba. Are you happy? You are chosen by God. And because of that, you must continue to preach the good news. Tulad ni Pedro, I'd rather to obey God rather than man.
Number 4, ang sabi, walk with Jesus. Lumakad kayo nakasama si Jesus. Alam niyo ba kung bakit? Apart from me, you can do nothing. Sabi nga ng Book of John 15 verse 4, ang sabi niya, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo mamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Sabi mo sa kapartner mo, partner, manatili tayo kay Lord. Huwag bibitaw. Ano man ang mangyari, sunod lang kay Jesus. Nasa Kanya lang ang buhay. Nasa Kanyang tagumpay. Amen? Hallelujah. Give glory to the living God. Sa linggo, huwag kang papayag na wala kang na-invite na tao. Come on. Huwag kang papayag, ha? Kailangan sa Sunday, mayroon kang daladalang kaluluwa kay Jesus. Regalo mo kay Lord yan. Sabi, Lord, ito po ang aking nahuling isda. Regalo ko sa iyo. Alam nyo, ang sabi ng Panginoon, ang kaluluwa na yan ay mas mahalaga siya kaysa kayamanan ng buong mundo. Therefore, God will bless you for that. Kaya go, catch fish, intentionally, kayo nang mamasahe para sa kanila. Pamirindahin ninyo, intentionally. Every Sunday, pag may nadala kang kaluluwa kay Lord, sumasayaw ang Diyos sa langit, kasama ang mga anghel. Why? Sa Kanya, mahalaga lang ang kaluluwa. Pero, maliligtas lang ang kaluluwa kapag sumunod tayo sa pangingisda, pag-aakay sa kanila. Tumayo tayong lahat. Ang paglilingkod sa Diyos ay buhay na makabuluhan. Let your life be a blessing to many. Tingnan niyo lagi ang Diyos. Ang Diyos ay hindi nakikita. Pero ang ibig kong sabihin, ipako mo ang isip mo at puso mo sa Diyos na hindi mo nakikita na gumawa ng langit at ng lupa. Siya ang magbibless ng iyong panghinarap. Maglingkod ka sa Kanya. Shall we sing that song? Ibigin ka, Panginoon, ng higit sa lahat. Ibigin mo ang Diyos na nagligtas sa iyo. Ibigin mo ang Diyos na tumawag sa iyo. Humayo ka, maglingkod ka sa Kanya. Dahil ang sabi ng Lord, ibigin mo siya ng buong puso, buong isip, buong lakas at buong kaluluwa, at ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Let us sing this song. Walang higit kami mamahalin, wala nang iba sasambahin, tanging ikaw lamang ang nagmahal sa amin. Ang utos mo ang aming susundin.
at kaluluwa habang may hininga, paglingkuran at papurihan ka. One more time, walang higit kaming mamahalin. Walang higit kaming mamahalin, wala na lang iba sasambahin, tanging ikaw lamang ang nagmahal sa amin. Ang utos mo ang aming susundin. Itas mo ang kamay para sa Kanya. Ibigin ka, Panginoon. Ibigin ka, O Diyos, ng higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa, habang may hininga, paglingkuran at papurihan ka. Banal mong pangalan, ihahayag namin Sa buong mundo'y ihahayag na aking pangalan mo, Jesus, ang tagapagligtas. Wala nang ibang mamahalin. ipatong mo ang kamay mo sa dibdib mo. Ibigin ka, O Diyos, na higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa, habang may hinang paglingkuran at papurihan ka. Sing it again. Ibigin ka, O Diyos, ng higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa, habang may hiningang paglingkuran at papurihan ka. Buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa. Ibigin ka, O Diyos, ng higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa, habang may hinang paglingkuran at papurihan ka. Paglingkuran at papurihan ka. Paglingkuran at papurihan ka. Manatili nakayukot, nakapikit. Ngayon, alam mong pinili ka ng Diyos dahil narinig mo ang kanyang salita. Kung paano tinawag ng Diyos si Pedro, ganun din si Santiago at si Juan at ang kanyang mga disipulo. Ikaw din ay tinawag ng Diyos na ikaw ay magiging tagapamalakaya ng salita ng Diyos. Ikaw ay mangingisda ng kaluluwa ng tao. Magdadala ka sa kanyang harapan dahil iniligtas kanya at maliligtas din dapat ang iba sa pamamagitan mo.
Manalangin ka ngayon kay Lord. Kung nung nakaraang mga araw ay wala kang pakialam sa kaluluwa ng ibang tao, humingi ka ng tawad sa Diyos. Kung di mo na ipagpipray ang mga mahal mo sa buhay na maligtas, pati kaibigan mo at kamag-anak, humingi ka ng tawad sa Diyos. Hayaan mong maging goal ng buhay mo ngayon ay maligtas ang iyong mahal sa buhay, kaibigan, kamag-anak, at maraming tao. Go. Love the fish. At habang ikaw humingi ng tawad, sabihin mo naman sa Diyos na gamitin ka niya. I-anoint ka niya. Yes. At inilalagay na ngayon ng Diyos sa isip mo at puso mo yung mga tao na iyong babahaginan ng salita ng Diyos. Aanyayahan para maligtas. Lord, ang mga yon na sa isip nila ngayon na binigay mo, mangyari lahat ito. Gagampanan po nila. Mag-aakay na maraming kaluluwa at maraming tao'y maligtas. At sabihin natin sa panalangin ito, Panginoong Hesus. Panginoong Jesus. Ulitin pa natin, Panginoong Hesus. Panginoong Jesus. Ang buhay ko'y sa iyo lang. Ang buhay ko sa iyo. Salamat sa pagtawag mo sa akin. Salamat sa pagtawag mo sa akin. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa kaligtasan. Salamat, Panginoon, na ako iyong kinahabagan. Lord, lubos mo akong linisin, Lubos mo. patawarin sa lahat kong kasalanan, pagkukulang sa iyo at sa aking pong kapwa. Linisin mo po ako ng iyong banal na dugo. Lord Jesus, maghari kang lubos sa puso ko. Ang buhay ko'y sa iyo lang. Maglilingkod ako sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa pagpili mo sa akin. Sa pagliligtas mo sa akin. I will serve you, Lord, as long as I live. In Jesus' name. In Jesus' name. Ako na lang mananalangin, manatili ko yung nakapikit. Lord, i-bless mo po ang buhay ng lahat. Tulad ng pag-bless mo kay Pedro. Instant, oh God, you bless them. Lord, as they obey you, Lord, iligtas niyo po ang mga mahal nila sa buhay. Lahat ay maborn again. At kamtan ang buhay na walang hanggan na iyong pinangako. I also pray, kagalingan, kung mayroon silang sakit karamdaman, I am releasing divine healing upon their lives now. Pinadadali ko ang kagalingan sa iyo. Pinadadali ko ang kagalingan sa puso mo. Pinadadali ko ang kagalingan sa iyong baga. Pinadadali ko ang kagalingan sa iyong bato, sa iyong kidney, sa iyong atay, sa iyong internal organ, sa iyong mga buto, sa iyong mga dugo. Pinapadali ko ang kagalingan even sa iyong paningin at sa iyong pandinig at maging sa iyong leeg. I speak divine healing upon you now. In Jesus' name, touch that part of your body na mayroong pain and claim now your healing. I declare it sa buhay ninyong lahat. And let there be abundant blessings sa buhay ninyo. Mangyari ito, pinagpala kayo ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, everybody say Amen. And Amen. Praise the Lord. Kamayan mo ang iyong kaliwat kanan na kapatid. Sabi mo sa kanyang, God bless you, disciples of Christ.
You are Christ's disciples. Amen?